Jose TV production. Your only island TV channel. Under the dynamic leadership of Mayor City Jalya A. Turabin Hataman, the Business Permits and Licensing Office, headed by Mr. Albert V. Porticos, plays a crucial role in fostering a business-friendly environment. Central to its mission is the issuance of business permits, ensuring that enterprises comply with all relevant regulations. Over the years, the BPLO has implemented key innovations to streamline services, establishing Isabela City as one of the most business-friendly cities in the region. A significant milestone in 2020 was the adoption of the Integrated Business Permit System, an automated platform provided by the Department of Information and Communications Technology. This system revolutionized the permit issuance process by reducing processing times, minimizing errors, and improving overall efficiency. To further enhance the EBO system, on July 17, 2024, the city government signed a Memorandum of Agreement with Land Bank of the Philippines, represented by Mr. Gabriel D. Chong, Branch Manager for the Land Bank's Lease.Biz portal for online payment. This partnership provides a secure and efficient way for business owners to pay their fees online, streamlining the entire permit application process from start to finish. Additionally, the successful implementation of EBOS was made possible through close collaboration with the Bureau of Fire Protection, headed by Fire Senior Inspector Vincent F. Toribio. Magandang araw at happy Isabela po sa lahat. Ako po si Alberto V. Porticos, ang hepe ng Business Permit and Licensing Office ng lungsod ng Isabela. Ano nga ba yung EBOS? Yung EBOS stands for Electronic Business One-Stop Shop. Ito rin ay magsisilbing online portal o platform ng mamamayan ng Isabela sa kanilang pagtratransaksyon, at ito ay mas maginhawa at makabago na naaayon sa ating panahon. Sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng computer at internet, ang EBOS ay may kakayahang tumanggap ng requirements at magpoproseso ng aplikasyon para i-register ang bagong negosyo o mag-renew ng business permit. Dahil dito, maaari nang makuha ng taong bayan ang kanilang request o dokumento through online na hindi na kailangan pang pumila ng pagkahaba-haba. Maalala po natin na it was on February 6, 2020 sa unang termino ng ating butihing mayora na nagsimula ang digitalization ng Electronic Business Licensing System sa lungsod ng Isabela. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ng siyudad ng Isabela ay fully compliant sa itinakda ng Ease of Doing Business Law. Sinusunod po natin yung batas dahil sabi ng batas nga, kinakailangan po na unti-unting ma-automate ang serbisyo ng lungsod ng Isabela para sa taong bayan. Hindi na kailangan pumunta pa ng City Hall ang isang aplikante para mag-renew ng business permit o mag-register ng kanilang business permit. Meron na po silang ibang option para mag-renew ng kanilang business permit o mag-register ng kanilang mga negosyo. Sa ating mga kababayan na hindi pa masyadong bihasa sa paggamit ng teknolohiya, wala po tayong problemahin dahil mahal namin kayo at mahal kayo ng ating butmayora. Hindi naman po namin basta-basta na lang taalisin ang ating on-site renewal ng business permit o ang pag-register o pag-rehisto ng ating bagong negosyo. Kaya tara na at sabay-sabay tayong magtulungan sa pag-unlad ng lungsod ng Isabela. Happy Isabela! Serbisyong damang-dama. As a BPLO personnel, I have witnessed firsthand how EBOS has revolutionized the way we serve our community. In line with our administration's commitment to a transparent, participatory, effective, and efficient governance, EBOS has turned a once burdensome process into a seamless, efficient, and transparent experience for our client. Wala nang mahabang pila, walang katapusang papel, just quick and reliable service at their fingertips. First ko na
nyo discover in eBoss sa official page sin BPLO. Around mga July to nag-post sila sin infographics about eBoss. Para kako, hangkaray ida i-navigate in eBoss as long as basahon lang taud marayaw in instructions. Malagguin na hinang epekto sin eBoss system hapag sapat sin proseso sin mga transaction usaha or negosyo. Tagna, mag-abot pila adlaw at tawakan mga hangkasemana, bihaon manjari na matalos halawong sin pila oras. Dati nahihirapan talaga tayo at yung araw na ginagawa, pinoproseso namin ang mga dapat naming iproseso sa business permit, so inaabot talaga kami ng ilang araw. Pero ngayon, dahil online na siya, madali na siya, yung oras namin, apaka konting panahon lang ang ibibigay namin dahil madali na agad siyang nagagawa at natatapos na agad ang pagproseso ng mga dokumento. Primero, malisudele. So, insinya ka namon un rato yalang ele. Pagka ulihi, bonamente yalang, smooth yal asida diamond del eBoss. Nisisita kita sa usa, kasi mas un rato el diato un trabaho. Okay man el eBoss, kasi you don't have to go out of your house. You can do it at home. Si chene lang to computer, chene to good signal. Takes only 30 minutes to 1 hour na may business permit ka na. So, pwede ka po mag-pay through, land bank, through Lingbis portal. So, mas madali, mas walang aberya. So, wala nang kuskus balungos ngayon sa pag-apply ng business permit. So, mas madali at mas streamline na po talaga. Bilang dambuwa entrepreneur, mas mura pag-transact kami pag-edo business permitting. Suga si pag-renew ko inin 100%, I will do it online. My business will do better because I could spend more time focusing on my business than standing in line and going back and forth trying to process my permit. Saving time, and you could do it while you're traveling, applying for your business and everything, instead of just going back and forth. I could focus on my business, and even if I'm not here, I could do it online somewhere else. Yeah, I think it will encourage more people because they could do it online while they're doing their business, focus on their business, and they could open another permit or get another permit to open businesses. Marerekomenda ko talaga ang eBoss system sa mga may-ari ng mga negosyo dahil napakadali talaga magproseso ng mga dokumento sa pamamagitan ng eBoss system. Tadali yung grasya kung mayor kasi kapikuragat dali el bisuges para asisti ko ng mga negosyante. So, i-recommend ko po to sa mga kapwang negosyante dyan. Try nyo po yung eBoss. Mas madali po ngayon yung pag-a-apply ng business permit. Wala na pong aberya at saka wala na din pong kuskus balungos. So try it at visit nyo po yung Facebook nila. Mas madali po, mas maganda. Uno sa mga sistema na pronto lang kita pwede ma-process el mga papeles na City Hall. Come January 2025, we expect a more convenient, hassle-free, paperless, and a much more business-friendly approach that would save time, effort, as the easiness of doing business is reached. I would like to thank her for implementing this and making it easier for other people to open business online. Maraming salamat po, Mayor. In all, based sa aming validation, ang LGU Isabela is fully compliant na. Happy Isabela, serbisyong damang-dama. Happy Isabela, serbisyong damang-dama. Happy Isabela, serbisyo damang-dama. Happy Isabela, serbisyong damang-dama. Happy Isabela, serbisyong damang-dama. Happy Isabela, serbisyong damang-dama. Happy Isabela, serbisyong damang-dama.
Alam niyo ba? Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. This is Christine back at it again with another video. Attention Isabeleños! Alam niyo ba na ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Siti Jalia Terubin Hataman ay masiglang nagpapatupad ng Freedom of Information Program? Ito ay isang prioridad ng kanyang administrasyon. Noong 2019, si Yumaong Konsehal Nida Dance ang nagtaguyod ng City FOI Ordinance na nagbunga ng pagkilala sa Isabela City, possibly Mindanao's first at ika-36 na LGU sa buong bansa na nagkaroon ng ganitong ordinansa. Naglabas ang lungsod ng Isabela ng Executive Order 302022 para sa implementasyon ng FOI sa antas ng barangay. Inagawa ang Isabela City bilang kauna-unahang LGU na nag-localize ng FOI sa barangay level. Ngunit, ano nga ba ang FOI? Ang FOI o Freedom of Information ay karapatan ng isang tao o mga ilathala at tangkilikin ang impormasyong pampubliko. Ano-ano ang benepisyo ng FOI? Nagpapataas ng kamalayan ng isang tao lalo na sa mga transaksyon ng gobyerno. Nakakatulong sa isang tao sa kanilang pananaliksik, nakakatulong sa publiko na gawing responsible ang mga awtoridad sa kanilang mga aksyon. Nagbibigay daan sa mas mabuti at produktibong pampublikong pagtatalakay. Nagpapataas ng kumpiyansa at tiwala ng publiko. Paano nga ba natin magagamit ang FOI? Bilang bahagi ng Isabela City's FOI program, maaari na kayong humingi ng anumang pampublikong dokumento mula sa pamahalaang lungsod ng Isabela through online. I-scan lamang ang QR code at punan ang form. This initiative reflects our administration's commitment to transparent governance. But here are the steps sa paggamit ng FOI program ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Step 1. Scan the QR code. Gamitin ang iyong smartphone o anumang QR code scanner app upang iscan ang QR code na makikita sa ating mga official Facebook posters, flyers o sa mismong Isabela de Basilan website. Step 2. Kumpletuhin ang pag-fill up sa online form. Pagkatapos iscan ang QR code, ito ay magdadala sa iyo sa isang online form. Kumpletuhin ang form na ito ng iyong mga kinakailangang impormasyon tulad ng pangalan, address, contact details at detalye ng dokumentong nais mong makuha. Oops! Tips ko lang po ha! Siguraduhin tama at kumpleto ang iyong mga impormasyon upang maiwasan ang delay sa pagproseso ng iyong request. Ilahad ng malinaw ang mga detalye ng dokumentong hinahanap mo para mas madali itong makita ng aming team. Step 3. I-submit ang iyong request. Kapag nakumpleto mo na ang pag-fill up sa form, pindutin ang Submit button. Makakatanggap ka ng confirmation email na nagsasabing natanggap na namin ang iyong request. Step 4. Paghintay ng tugon. Ang aming team ay magpaproseso ng iyong request. Maghintay ng ilang oras o ilang araw para sa abiso mula sa aming opisina. Kung kinakailangan ng karagdagang impormasyon, tatawagan ka o mag-i-email ang aming kawani. Paalala, ang oras ng pagproseso ay maaaring mag-iba depende sa dami ng request at uri ng dokumentong hinihiling. Step 5. Pagtanggap ng dokumento. Kapag handa na ang iyong dokumento, makakatanggap ka ng abiso kung paano at saan ito maaaring makuha. Maaari itong ipadala sa iyong email o maaari mong kunin sa aming opisina depende sa iyong napag-usapan na method of delivery. Ang FOI program ng pamahalaang lungsod ng Isabela ay bahagi ng ating pagsusumikap na magbigay ng transparent na pamamahala. Gamitin ang karapatan mong makuha ang tamang impormasyon para sa mas maayos at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa ating pamahalaan. Enjoy your right to information! ISET TV Production.
Your only island TV channel.